Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling,
Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria, yung mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Germany, India, Canada, US, Hong Kong, at iba pang mga bahagi ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ang lugar ng pagpapagaling, ang tawag po ay Bethesda, ay lugar na dinadayo ng maraming mga may karamdaman. Nagpupunta po doon yung mga bulag, mga pilay, maraming mga may sakit. At sa dami ng mga may sakit na naroroon, kapansin-pansin, pinili ni Jesus na pagalingin ang mamang pilay. Pinaglaan na niya ng panahon na pagalingin yung mamang pilay. Maaari naman niyang sabay-sabay na pagalingin ang lahat ng mga naroroon. Sabihin niya, lahat kayong may sakit, gumaling kayong lahat. Pero pinili ni Jesus na tanging yung mamang pilay ang pagalingin. Pinaglaanan niya ng panahon. Hindi miracle explosion ang hatid ni Jesus. Sapagat yung pagmamahal ni Jesus sa atin ay personal. Hindi niya lang tayo ibinibilang na tila ba statistics lang sa mga bahagi ng mga tao sa mundo. Hindi tayo tali ng mga may sakit, ng mga tao sa mundo. Para sa Kanya, tayo'y mga individual na may halaga. Personal ang pagpapahalaga, ang pagmamahal at ang pagkalinga ng Diyos sa atin. Kilala niya tayo sa ating mga pangalan. Nakaukit sa Kanyang puso, sa Kanyang palad ang ating pangalan. Kaya nga, kapag may naligaw kahit na isang tupa, pinipili niyang iwan yung 99 upang hanapin yung nawawala. Personal ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Nakakalungkot lang yung naging ugali nung mamang may sakit sa Ebanghelyo. Pinili niyang manisi. Nandun na yung pagkakataon para makipagtagpo kay Jesus. Pinili nga ni Jesus na makatagpo siya sa lahat ng pwedeng pagalinging iba. Piniling siya. Pero ang naging tugon niya, paninisi. Alam niyo po, kapag mahilig tayong manisi, ano pong ginagawa natin? Kinukumbinsin natin ang sarili natin na kasalanan ng iba. Hindi ko kasalanan. Na wala akong mali, na siya ang mali. At kung may mali man ako, mas matindi yung nagawa niyang mali. Alam niyo po yung paninisi, defense mechanism din po yan. Para takasan yung responsibilidad, para tabunan at pagtakpan yung pagkakamali, kukumbinsihin ang ibang tao, kukumbinsihin rin ang sarili, at ito na yung nagiging kwento. Iimbento ng kwento para pagtakpan at tabunan yung pagkakamali, para takasan yung responsibilidad. Kukumbinsihin yung ibang tao,
at parang kukumbinsihin na rin yung sarili, ito na yung nagiging kwento. At maraming pagkakataon yung paninisi, bunga ng galit. Alam niyo po, kapag lagi tayong nag-aalaga at nagtatanim ng galit sa puso natin, para itong bomba na sasabog kapag nakahanap ng pagkakataon. Tapos kapag mahilig po tayong manisi, yung pamamaraan natin, para tayong laging naka-magnifying glass. Para tayong laging naka-telescope, naka-microscope. Ano pong ginagawa ng isang taong mahilig manisi? Pinalalaki niya yung mga bagay. Ang liit-liit lang naman ng sitwasyon, ng pagkakamali. Pero sa isang taong mahilig manisi, papalakihin niya na ito. Kaya nga nagiging pagkakataon na rin ito para manakit. May dahilan naman kung bakit nagkulang at nagkamali. May ginawa siyang mali kaya deserve niyang masaktan. Nagiging pagkakataon para manakit. Kapag nasasanay daw tayong manisi, kapag yung nagiging buhay natin, yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda, kahit naman sarili nating pagkukulang at pagkakamali, magsisimula tayong manisi ng iba, alam niyo po maraming nawawala sa atin. Kapag sisi ka ng sisi ng ibang tao, di tayo lumalago. Kasi kasama sa paglago, yung pagkilala sa mga pagkakamali natin. Kapag naninisi tayo, hindi natin inaamin na tayo din nagkamali. Hindi natin inaamin na tayo din ay nagkulang. Kaya nga napakaganda sa pagdiriwang ng misa, dinadagukan natin yung dibdib natin para aminin na tayo ay nagkamali. Ang ganda nga po nung talk ni Father Deng de la Cruz, yung buhay pamilya, inilapat niya sa buhay Eucharistia. At oo nga naman, no, isa sa bahagi ng buhay Eucharistia ay yung aminin yung pagkakamali, to acknowledge one's shortcomings. At kapag kinikilala natin yung pagkukulang at pagkakamali natin, nagiging pagkakataon ito para lumago tayo. Binubuksan natin yung sarili natin sa biyaya. Pero kapag sisi tayo ng sisi, hindi talaga tayo lalago. Walang kakayahang magbago. Kasi kung lahat ay kagagawan ng iba, kasalanan ng iba, abay, paano ka ngang magbabago? Kapag sisi tayo ng sisi, naku po, wala na rin tayong kakayahang dumamay. Wala nang kakayahang magmalasakit. Kaya nga, wala na ring pagkakataon para sumibol at lumago ang mga mapagmahal na ugnayan. Kapag lagi kasing naninisi, ang tingin sa mundo, madilim. Ang tingin sa mundo, pangit. Ang tingin sa kapwa, masama. At kapag ganito yung pananaw natin at paningin natin, walang kakayahang dumamay. Walang kakayahang lumago at pumasok sa mga mapagmahal na ugnayan. Ang buhay ng Kristiyano, ang panahon ng Kwaresma, ay paanyaya para magsisi at hindi manisi. Kaya nga nilagyan tayo ng abo sa noo natin para ipaalala sa atin, minsan man lang sa buong taon, naglalagay tayo ng dumi sa ating mga noo para ipaalala sa atin, may kadiliman, may kasamaan sa mundo dahil may kadiliman at kasamaan sa aking puso. Para daw tayong mga tandang kapag tayo ay nagdiriwang ng misa, hindi ba sa simula kapag sinabi nating inaamin ko, kapag sinabi nating I confess, kapag sinabi nating through my fault, through my most grievous fault, dinadagukan natin yung dibdib natin, we strike our breast, not the breast of our neighbor. Para tayong mga tandang, bago makapanggising, bago tumilaok, pumapagaspas. Dinadagukan ng dibdib. Kasi hindi naman pwedeng manggising yung tulog. Bago makita yung kamalian at kasamaan sa paligid,
kinikilala muna na may kasamaan at kadiliman sa mundo dahil may kasamaan at kadiliman sa aking puso. At dahil dito, sa pagkilala sa ating mga pagkukulang at pagkakamali, kinikilala din natin yung pangangailangan natin ng awa ng Diyos. Kaya ang hilingin natin ngayong panahon ng Kwaresma, maging mapagpakumbaba na magsisi, hindi maging mayabang na manisi. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.